Ito yung pinakamasakit na mangyayari sa iyong alaga. Yung pagdating mo sa umaga para bisitahin sila. Tapos ganyan yung madadatnan mo ay talagang mapapaiyak ka. Yung bisiro ho ay nalunod sa talaga. Nahabat ko yung akin tropa sa daan kaya yan akin nang sinama para mamandaw. Hi mga katrops, magandang buhay! Medyo may kalikutan ang tubig ngayon. Medyo tumataas, medyo huhugot. Pero minsan pag tumaas, mabagal naman ang hugot. Umuwi pala ng Lumban itong aking tropa. Nahabat ko kanina pagpunta ko ng farm. Nung nakakasalubong ko, tinanong ko saan pupunta ay magpapa-car wash daw. Sabi ko wag ka na mag-car wash at uulan naman mamaya. Sumama ka na lang sa akin, sasama kita sa pamamandaw. Malay mo, swerte ka at mahuhuli natin ay sa iyo na. Ay sarap pa naman ng first huli galing sa lawa. Napakalinamnam at napakatataba. Bago kami naman daw, nagmerienda muna kami. Almusal pala tapos nagkaping itim na din. Yan pala si Freddy. Dati ho yan Tagalumban. Napalipat na sa Kalawan. Doon na nakapag-asawa at doon na din sila nakatira ngayon. Kaya nung aking makita talagang akin nang nilabit. Dati kasi dito yan nakatira sa Binangbang, sa Wawa. Malapit din laang dini sa aking kubo. Ay kanya din daw namin miss yung pamumuhay dini sa amin sa Lumban. Kaya nung akin nahabat talagang hindi na nagpabigil ay sama. Ito ho yung lahat ng namin nahuli mga katrops. Hindi naman nabokya, may uwi na siya pang pirito. Nung pauwi na ay pinagsample ko siya magtikin. Dahil wala nang practice ay medyo inahapo daw siya magtikin. Siyempre matagal-tagal din kasi nung huli siya nakapamangka. Ay dati kasi halos araw-araw pareso nung akin. Ayan ho yung mga huli namin. Tilapia, gurame. Binigyan ko na din siya ng daing na tilapia. Bali sa pag-uwi naman niya ay solo na siya. Nagpaiwan na ako. Bali dun muna siya uuwi sa kanyang ate. Hindi muna siya uuwi ng Kalawan, Laguna. Nung kami mga naggagala pa dito mga katrops ay talagang rough road pa, maputik pa yung daan. Pero ngayon pagbalik niya ay karsada na. Tumataas din yung tubig mga katrops and pa nga naggagala yung mga kalabaw. Pagkakatapos sila makapangain doon sa may damuhan, pupunta naman sila doon sa mababaw. Ito pala yung ating kubo mga katrops. Ayan, meron ulit tubig yung ating daan. Yung nakaraan kasi wala na. Yung palang ating kasamahan sa farm mga katrops. Ayan, meron siyang kalabaw at kanya huyang mga kalabaw. Pag-check niya nung kalabaw niya ay wala yung bisiro. Kala niya ay nakahiga laang at inikot-ikot niya, hindi niya makita. Pag-check niya, ayan ho, nasa talaga na yung kanyang kalabaw. Nakalubog na at nalunod. Pag ganyan kasi mga katrops ang talaga ay puno ng tubig, ang kalabaw ho ay kaya niya makaahon. Ang aking inaangat ay hindi ko maiangat daw. Hawak ko yung aking cellphone. Kaya ayan, kinuha ko muna yung aking tripod para maiangat na namin. Habang inaangat ko yung bisiro ay talagang ako'y naaawa doon sa sinapit ng bisiro. Amin pa nga chine-check kung malambot pa ba, kung kaya pa bagang isurvive ng kahit CPR. Kaso matigas na mga katrops, hindi na siya kakayanin. Sobrang nakakaawa yung bisiro. Ito din yung isa sa pinakamasakit sa sitwasyon. Namamatayan ka ng alaga mong hayop. Kahit ako ay nanghihinayang at nalulungkot dahil sa sinapit ng bisiro. Siyempre doble iyan sa may-ari. Bali ang bisiro mga katrops ay mag-iisang buwan pa lang daw iyan. Pag ganyan kasi kataas ang tubig ng talaga mga katrops, pantay sa lupa. Pag nabustot ang kalabaw ay kaya hon makaahon. Wag lang talaga mauuna ho yung nguso. At nung pinanganak daw ho iyan nung kanyang ina ay nakalabas daw yung buwa. Buti na lang ay bumalik, medyo may katagalan lang. Tapos yung kanyang ina ay kukunti daw ang lumalabas na gatas ay minsan pa nga'y wala. Kaya ang nangyari sa bisiro ay medyo malambot yung kanyang tuhod. Hindi daw kinaya ang pag-ahon. Kaya di na nakayanan at nalunod na. Yan pala yung kanyang ina mga katrops. Kung mapapansin nyo ay talagang mapayat. Kukunti yun na ibibigay na gatas sa kanyang anak. Talagang maahawa ka sa kalabaw mga katrops. Yan yung isa sa pinakalugi ng paghahayop, yung mamatayan ka ng alaga mo. Ang gagawin pala ng may-ari ng kalabaw ay kanyang ililibing, kaya nagwakay na sa siyaan at para maitabon na yung kanyang bisiro. Dahil payat at matanda na din naman yung kalabaw ay kanya na din hong ibebenta yung ina. Baka mamaya daw kasi ayan naman daw yung ina ang matalaga ay lalo pang malugi, kaya ayan ay kanya na hong ibinenta. Pagkakadating ng buyer, ayan chinek na nila yung kalabaw kung magkakano pa iyan. Nagkakatawadan na sila diyan ng presyo kung magkano gayon maibebenta. Isa din to sa masakit ang pagbebenta ng hayop, lalo na't matagal na sa iyo ang iyong alagat, napamahal na. Nang halos maghapon ay talagang iyong binibisita. Nakailan anak na din iyan mga katrops. Kaya talagang malulungkot ka pag naibebenta mo na yung iyong kalabaw. Lalo na't pag wala ka talagang budget. No choice ka talaga kung hindi magbenta ng hayop. Talaga mapapasampa dyan sa tricycle. 35,000 pala naibenta yung inahing na kalabaw na yan. Kahit hawak mo na yung pera na pagbentahan, hindi rin talaga maiwasan na lumungkot
ka. Dahil yung iyong alaga ay napamahal na sa iyo. Si Kalo pala, idea ko din sa kanya nabili. Pag ganyan kasi makikita mo pa rin ang iyong alaga, okay laang na mabebenta mo. Ang masakit kasi yung alam mong kakatayin yung iyong alaga. Maraming salamat ho sa inyo mga troops. Love, love!